At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na video ang kumakalat ngayon sa mundo ng social media kung saan makikita umano si President Kuting ng Norte Jr. na nasasangkot sa isang uri ng adiksyon. Ang video na ito ay nakarating sa mga mata ng ilang international leaders, kabilang na ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Ayon sa mga ulat, si Trump mismo ay nakapanood ng naturang video at ipinahayag na nagdulot ito ng takot at pangamba kay PBBM. Ayon sa mga reports, ang video na lumalabas sa internet ay nagpapakita ng isang hindi magandang eksena kung saan si President Marcos ay naging bahagi ng isang aktibidad na may kinalaman sa isang uri ng adiksyon. Hindi pa tiyak kung paano kailan ito na record, ngunit kumakalat ito sa iba't ibang social media platforms at nagbigay ng malaking epekto sa publiko. Maraming netizens ang nag-react at pati ang mga eksperto ay nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa kahalagaan ng pagiging maingat sa ganitong uri ng mga issue, lalo na sa isang public figure tulad ng Pangulo. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita na ang dating Pangulo ng Amerika na si Donald Trump ay nakapanood ng video na ito sa isang pribadong pagpupulong. Ibinahagi ni Trump na nababahala siya sa posibilidad ng epekto ng nasabing video sa politika ng Pilipinas at sa reputasyon ni President Marcos. Ayon sa mga insiders, nag-express si Trump ng kanyang mga alalahanin at sinabi na ito ay isang serious issue na kailangan agad aksyonan ng gobyerno ng Pilipinas. Samantalang, ang video ay patuloy na kumakalat, ang palasyo ng Malacanang ay naglabas ng pahayag ukol sa issue. Inamin ni President Marcos na siya ay nag-alala sa mga epekto ng naturang video, ngunit iginiit niyang ito ay peke at walang katotohanan. Ayon sa kanya, ito ay isang uri ng smear campaign na naglalayong siraan ang kanyang pangalan at ang kanyang administrasyon. Sinabi rin niya na patuloy ang kanilang mga hakbang upang tiyakin ang integridad ng kanyang pamumuno. Samantala, ang mga eksperto sa larangan ng politika at social media ethics ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon tungkol sa isyung ito. Ayon sa kanila, ang mabilis na pagkalat ng mga ganitong uri ng video ay nagiging isang malaking problema sa kasalukuyang panahon ng digital age. Maraming eksperto ang nagsabi na ito ay isang halimbawa na kung paano ginagamit ang internet upang magkalat ng maling impormasyon at magdulot ng pagkakabahagi sa mga tao. Gayunpaman, mayroon ding mga nagsasabing maaaring magkaroon ng epekto ito sa pamumuno ni PBBM, lalo na't ang ganitong issue ay nakakaapekto sa kanyang kredibilidad sa mata ng publiko. Dahil sa mga kaganapang ito, tila si Pangulong Marcos ay nagsagawa ng mga hakbang upang mapawi ang takot ng publiko. Sa kabila ng kanyang pahayag na ito ay isang peking video, hindi pa rin nawawala ang pangamba na maaaring magkaroon ito ng epekto sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa at sa kanyang administrasyon. Kasalukuyang tinututukan ng mga mamamahayag ang bawat hakbang ng Malacanang upang tiyakin ang katotohanan at linawin ang mga isyu ukol sa video. Hanggang ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng naturang insidente at kung paano nila mapipigilan ang mga ganitong uri ng fake news. At yan ang mga detalye ng isang controversial na issue na ngayon ay umabot na sa international na antas. Habang ang mga opisyal ng gobyerno at mga eksperto ay nagsusuri ng mga posibleng hakbang, patuloy pa rin ang pag-monitor ng sitwasyon. Ang mga ganitong issue ay nagsisilbing paalala sa kahalagaan ng pagiging responsable sa paggamit ng mga social media platforms. Patuloy nating susubaybayan ang mga susunod na kaganapan kaugnay ng video at ang mga reaksyon ng mga taong may kinalaman dito. At heto nga ang mga balita ang ating pagkakatutuhan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mama Harlika, hindi na ako nakapag-deny na ako yun kasi suot-suot ko yung malaki kong salamin talaga na bonggang-bongga. Brian Afang, thank you. 2 years na ako hinahunting dito sa Los Angeles. Gusto niya, sabi niya, naku, gusto kong sumama. Nag-textan na nga kami. Sabi niya, gusto kong sumama sa mga event mo, Miss Maharlika, ganyan-ganyan. Nagtitext ako sa'yo, hindi mo naman ako sinasagot. Sabi ko, naku, hindi ko lang po siguro nakikita. So, ayan, no, sabi niya sa akin, ingat po lagi, nice meeting you. Dito lang kami sa Filipino Town. 10 years na po ako dito. Pangarap ko po makita kayo. Since alam ko na sa LA lang po kayo. Idol namin kayo, pati ni mami ko sa Pilipinas. Ako sa mami ni Ryan Apang, thank you po Ingat po kayo palagi. God bless, take care. Ryan Apang, sabi niya, ay kamag-anak pala siya ni Abner Apang, former police or Laguna Mayor ng Makati. Kaya Ryan, thank you so much. So anyway, ayun,
nagkinas ko na nga yung vote ko at talagang gusto ko makita at napicturean ko pa nga. Gusto ko makita talaga kung tama yung lumabas sa makina kasi baka ma-hocus picos katulad sa Pilipinas. But again, dito sa California, panalo pa rin yung Democrats kasi mga kababayan, ano ba pinag-uusapan natin dito? So, well, projected pa lang naman si Trump, projected. But again, maliwanag pa sa sikat ng araw. Bago natin, ano ba sabi ko? Ibibigay ko kay Trump ang pulburon video at ang ebidensya ng heavy luggage. Well, gawin natin yan. Ano sa tingin ninyo? Pero explain ko muna kasi may nagtanong kanina sa post na bakit daw yung botohan sa Amerika. Siyempre, hindi naman tayo lahat. Kahit ako nung dumating ako sa Amerika, hindi ko naman naintindihan yung botohan nila talaga. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ma'am, sabi ganun, bakit 200, kailangan ma-reach ni Trump yung unang kung sinong botante ng 270 electoral college. Well, yun ang sa aking munting kaalaman. At actually, na-vlog natin yan. Nakalimutan ko na ng ibang mga information. No? Nung 4 years ago, 2020, at binura na nga ng mga leching, nawala na nga yung mga vlog ko sa Facebook dahil dinilit na mga walang iya. Katulad ng pag-delete ng account ni projected or President-elect Donald Trump. Nag-iyakan na nga yung mga Dems. Okay. Although yung aming ang California ay sabi ko nga teritoryo yan ng mga Democrats. At ang California po ang may pinaka maraming populasyon sa lahat if you compare to other states. So doon sa ating simpleng kaalaman, may share ko lang bago ko i-forward kay Trump ang mga video. Yung 538 na electoral college na tinatawag nila, di ba nakikita nyo yun na para may bar na gano'n kung sino maka-reach ng 270 na electoral college, yun yung panalo. So ang pagkakaunawa ko, you correct me if I'm wrong, mga kababayan, ang electoral college na 538 ay kumbaga nagre-representa siya sa bilang, ito ay katumbas ng bilang ng House of Representatives o mga kongresista at ang mga senador. So sa Amerika, merong 100 senador. Bawat state, since may 50 states sa Amerika, wag niyo na ipa-enumerate sa akin. 'Di ba? Since may 50 states, so sa bawat estado, okay, ay merong 2 senador. Then sa bawat state naman ay may iba't ibang numbers o bilang ang mga kongresista. Depende sa laki, okay, ng populasyon. Alright? So, depende sa laki ng population. So, ngayon, medyo complicated. Actually, ako nahihirapan ko rin intindihin. So, again, merong 538 na electoral college. So, ang katumbas kung ilan ang kongresista sa Washington DC at ilan ang mga senador. So ano pa yung mga electoral college na yan? Yung bawat partido, Democrat at Republican at Libertarian, okay, konti lang naman yan. So bago mag-eleksyon pala mga hitad, bago mag-eleksyon, kasi every November election, nag-a-appoint sila ng mga electors. Okay? So, mga electors. So, ngayon, dito sa California, ang total ng number of electoral college, alright, ay 54. Okay? So, 54. Ibig sabihin, mayroong 54 na electors na in-appoint via party convention o party committee, what you call it, Democrats and Republican. So bago mag-election, may tinatalaga silang, let's say sa California, 54 na electors. So 54 din yung sa Democrats. Kanya-kanya pala yan silang talaga. So anyway, mga kababayan, dahil malaki yung sa California kasi ang laki ng population. So dito, ang kongresista, ilan ba ang kongresista dito sa Tigan nga natin. How many Congress are there sa dito sa kongresista sa Amerika? Tignan natin kung how many
Okay, Michigan. Okay, tignan natin kung ilang kongresista meron ang California. How many okay, tignan natin. Oh, okay. Here. So, dito sa Los Angeles County, merong 16. This is Los Angeles County pa lang ito. Los Angeles County, merong 16 na congressmen. 'Di ba? Congressmen kasi ang laki ng population. So, sa bawat 600 to 700 residents, okay? 1,000 na 600 to 700,000, ganyan, ay mayroong isang kongresista na magre-represent sa populasyon na yun. Kaya malaki o maraming electoral college ang California, which is yun nga ay 54. Yan natin. Anyway, sige, simplihan natin. So, kaya ganon. May 54, then, yun natin, Electoral College. Okay, so California 54. Yung Texas 40. Florida 30. Oh, iba-iba. Tapos, ngayon may tinatawag na swing states o battleground. So, ang ibig sabihin nito mga palangga, ito yung talagang ito yung tinututukan ng presidential ball kasi dito ay unpredictable kung sino ang mananalo, okay? Doon sa area na 'yon. Ang California kasi laging Democrats yan eh. Dahil majority nga, di ba? Democrats. So ngayon ang eksena ganito. Dahil hindi nagbabase yung Constitution ng Amerika, hindi sila nagbabase sa popular votes. Ibig sabihin, yung number of votes, yung katulad sa atin, popular votes yun. Dito, per electoral college. So, ibig sabihin, let's say ang California, di ba? Ilang milyon ang population dito? Population ng California, 39.6 million. So, ibig sabihin, mga palangga, once na nag-elect, okay, ang isang California voter, let's say, binoto mo si Trump, okay, o si Kamala Harris, hindi ibig sabihin yan binoboto mo si Trump talaga diretso. So, ang ibig sabihin, nag-e-elect ka ng isang ng isang elector na kung saan itong elector na ito, sila yung magkakast ng vote pagdating ng, I think, December, like first week or second week ng December after nitong ma-tabulate na itong mga boto na ito. Kasi nakikita natin sa media na pinipresent nila ngayon, ano pa lang yan, yung mga exit poll na tinatawag or tabulated result, which is ngayon tinignan ko yung yung Associated Press. Sa totoo lang, ito na, na-update na sila. It's really Trump now. Kanina kasi 264 lang sila eh. So now Trump has 277 electoral votes. Nakita nyo? Sure win na yan. Okay? Sure win na. Right? So ilan ang boto ni Trump? Oh wow. So popular votes, ang total na Pilipino na tao bumoto sa kanya ay 70 million. Wow, ang laki, 70,800,000. Si Kamala is 65 million. So sa simpleng ang pagkakaintindi ko ng electoral votes ay yun nga, kapag nanalo, kapag mas maraming popular votes sa isang state, ibig sabihin ang mananalo nun kung sino ang nakakuha ng popular votes at ang magre-represent ngayon ng boto ng California ay ang Democrat electors, which is 54. But again, sa ibang mga states lamang si Trump at natin, ilan ba siya dito? Okay. So, ano bang mga bansa? Although kanina, in-announce sa Wisconsin, ito yung mga Wyoming, Wisconsin, Vermont, ito yung mga battleground states or yung swing states. Pennsylvania, panalo din yata si Trump. North Dakota, Pennsylvania, South Dakota, Georgia, and North Carolina. So, ibig sabihin, kung since ang popular vote sa Democrat, ang panalo
ay, as a Democrat, sa California ay Democrats. So, ibig sabihin, winner takes all. Nakuha ng Democrat yung 54 na electoral college. Most states kasi, kapag panalo yung popular votes, yung candidate na yon, kanya lahat yung electoral votes na yon. Diba? Yung electoral college para electoral college. So, ang mangyayari ngayon, dahil yan, nasa Associated Press na. Ayan, nakita natin. So far, 277 electoral votes ang nakuha ni Trump. Wow. Ohio, Georgia, Florida, ayan, Pennsylvania, Texas. O, bonggang-bongga. Oh. Anyway, ano ngayon? November 5. So, first week ng December o first or second week, I'm not sure. Ng December, magmi-meet up itong mga electors na to. Yung tinatawag na electoral college. So, magmi-meet up yung mga yan. Anong gagawin nila ngayon, mga palangga? So, ngayon, mga kababayan, this is really exciting kasi nga, alam naman natin na ang Trump at saka Duterte talagang bonggang-bongga ang kanilang ties or relationship. So kaya nga, ang mangyayari ngayon, dahil projected pa lang naman ito, which is projected, hindi pa ito final dahil magkikita-kita pa yung mga electors para i-certify yung kanilang mga boto nila lahat para i-present ito sa Congress sa January. I think first week din ng January. So ito mga preliminary results pa lang ito. Pero makikita mo talaga na si Trump na ang nakikita mong panalo dahil nakuha niya yung 277 electoral. I think 280 plus na nga eh. Kasi late nga tong yung Associated Press na ito. So itong preliminary result ngayon, mga palangga, magiging official lang ito kapag yung mga electors, boboto pa sila. Sila talaga yung boboto. Magkita-kita sila sa December. Alright? Magkikita-kita sila sa December para i-cast yung kanilang mga boto sa bawat states. Okay? So, yung tawag nga doon, yung electoral college. So, kapag na-present na nila yon, di ba, nasilyado na, yun ang ipo-forward nila sa Kongreso sa January, I think hindi ko nagkakamali, first week yan, January 6 or something, 6 or 5 ba? Basta first week yan, magbi-meeting sila muna sa December. Kaya ano ba? Right. Oh yeah, boss. Boss mo si Trump palangga. So magbi-meeting sila mga palangga sa December para i-cast ang boto nila ng mga electors para nga ito i-forward sa Kongreso. So, votes for President and Vice President lang ang mayroong electors. So, ang bawat electors, magpifill out din sila ng balota. So, sila talaga yung boboto. Hindi pa to final. So, sila talaga yung boboto para sa presidential candidate at saka sa Vice President. So, yun may din sila, may papers din sila nila doon. Ika-cast nila yung kanilang boto at yun ay isi-certify. Okay? Isi-certify itong mga boto nila, sisilyahan ito mga kapalangga at ito ay nga ipapadala kay kanino? Kay Kamala. Ipapadala kay Kamala kasi siya yung siya yung president ng Senate, 'di ba? Dito sa Amerika, yung vice president is Senate president. So sa kanya ngayon ipapadala, o 'di ba? Ang lupit noon, 'di ba? So ang tawag doon ay nabasa ako diyan kanina, congressional counting. So titignan nila kung tama ba talaga 277, 280 ba ang nakuha ni Trump, 'di ba? Then kapag na-certify na nila mga kababayan na si Trump talaga ay nakakuha ng 270 votes, more than 270 votes, doon na magkakaroon ng inauguration. So, ganun dito sa Amerika, hindi siya popular. But kaya tignan mo, nung panahon ni, I think noong 2016, although nanalo si Trump, nanalo siya, pero mas mataas ang nakuha ni Hillary na boto sa kanya in terms of yung number of votes. Tapos nung Al Gore and Bush, di ba? Si Al Gore mataas din, Google nyo na lang yan, mataas din yung nakuha niyang votes, pero ang nanalo si Bush kasi mas
mas maraming bumoto na electoral colleges. Ngayon, ano gagawin natin ngayon? 277 na yung kay Trump. Okay? Ano gagawin natin ngayon? So, it's so interesting kasi sino ba nagkamala dito? Okay? Genuine peace from Trump. Sino binoto nyo? Parang 264 yata. No, late na yon. Splendid vlog. 264. Ano yon? Delayed. So ngayon nakita ko na sa Associated Press 277. Actually bago tayo nag-vlog, chinek ko, tama ka 264. Now is 277. Pero may nakita ko sa Fox News kasi iba-iba eh. Alam mo yung mga nagtatabulate yan. Kumbaga, ang tawag dyan? Mga media like CNN, Fox News, Newsmax nandyan. Newsmax nga, nauna kanina eh. Tapos itong Associated Press. So, kitang-kita na panalo si Trump. Ako actually expected ko na eh. Actually, palanggat tumaya ako eh. Meron kasing app dito na Kalshi. Dumaan lang siya sa reel ko, nag-register ako. Nag-enter ka ng Social Security and everything. Pwede kang mag-bet kung sinong gusto mong manalo. Ngayon, di ba nag-post ako kahapon niya, the other day yata, na kung nag-bet, kung meron ako $1 million, kung nag-bet ako ng $1 million, nanalo ako ng $900,000 US dollars. Kasi wala tayong $1 million. So yung binet ko kahapon, dapat pag-bet ako ng $1,000. Ang magiging panalo ng $1,000 ko, maging 900. Okay? Kaso lang, nag-deposit ako dun nag-transfer ako ng pera sa Kalshi app. Ang na-clear lang 150. Actually 500 nung una eh. Tapos sinusubukan ko mag 1,000, ayaw talaga. So yung na-clear lang 150 US dollars ang naipusta ko. So yung panalo ko, okay. Pero makukuha ko pa yun kapag na-certify na si Trump. Hindi ko pa siya makukuha ngayon. May nahingin ng balato eh. Hindi ko pa siya makukuha ngayon. Teka, here. Saan na yan? Okay, ito. So, yung 150 ko, ang magiging payout ko, 270. Ngayon, nakita nyo yan? Ayan, no? 273. Ang tinaya ko dyan, 150. Okay? 123 na panalunan ko. So, yun. Okay? Nabasa muna tayo ng comment. Sayang, hindi ko alam, may pustahan pala. Hindi ko alam kung pwede ibang bansa. Pero kasi nag-register ako, in-input ko yung aking social security eh. Magkano na panalunan ko? $100 plus. Kung 1,000 sana yung tinaya ko, nanalo ko ng $900. Kaso lang, late notice na ako. So, kiniklear pa nila. Although nag-transfer na ako ng pera, kaso hindi pumasok doon sa Kalshi account. Parang i-clear pa sa bangko. So, 150 lang. Ay, okay. At least panalo pa rin si Trump, diba? And now what? Ano bang impact nito sa ating mga Pilipino? Impas na si Bangag President. Okay? Alam mo, si Trump at saka yung friend ko sa Robinhood tumaya and won 500, sabi ni Maylene Acosta. Ay, mayroon ba sa Robinhood? Hindi ko alam. May Robinhood din ako eh. Sayang pala sa Robinhood ako. Meron pa naman akong cash doon na pwede pang taya. But anyway, hayaan mo na palangga. Yung mga kapitbahay ko, mga American retirees, vote for Kamala. Sabi ni Palangga. Italo siya eh. Nakolbaan na. Okay. True ba na mas mahirap, true ba, mas mahirap kumuha ng US visa ang Pilipino pag si Trump ang president? Sabi ni Manny. So, no, I don't think so. Okay, that's a good question. Kasi man lang mga kaibigan, sabi niya, paano na yan? Si Trump, hindi kaya magpahigpit siya kasi they're processing their papers. Baka mamaya natatakot siya dahil baka daw sa bus, ira-random sila checking and everything. No, kung nag-presidente na si Trump noong 2016, ginawa ba niya yan? Hindi naman. Alam mo, mahigpit lang siya sa mga kriminal. Yung mga tumatawid sa border. Alam niyo kung gaano kahirap yung sitwasyon. Kung napapanood niyo yung mga reels sa New York, ang sisigapan ng ang sisigapan ng mga tumawid sa border. Not only Latino, merong Middle Eastern, may Chinese, may halos lahat ng lahi. Pilipino nga lang wala na tumatawid sa border. You know, tayo lang talaga ang mga Pilipino talagang actually, bahal tayo ni Trump. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman tayo tumatawid sa border, sumasakay tayo ng aeroplano. If you want to, process yung visa natin, dumaan tayo actually sa legal. Hindi tayo tumatawid ng border. So, sabi ko sa friend ko, huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yun.
ang tatargetin ng gobyernong ito yung mga kriminal. Tignan mo sa New York, I don't know kung sa New York o sa ibang state na yon, yung mga, like Venezuelan ba yun or, no, not Venezuela. I don't know, may Chinese pa nga ako nakita doon eh. Chinese, I forgot kung ano ng mga lahi. Ang alam mo ginagawa ng mga tumatawid sa border, sila pa yung siga eh. Paano sila naging siga? Nambabaril na lang doon sa New York o sa ibang akyat bahay. Tapos may mga gang sila. Yun yung tinatarget talaga. Yun ang gustong mawala ni Trump. Alam nyo, nung dumating ako sa Amerika in 2000, late 2000, mga kababayan, wala pang ganitong homeless kadami dito sa Los Angeles. Diba? Pag pumunta ka ng LA, mga palangga, nakikita mo, kapitbahay mo na yung mga homeless, kapitbahay mo na yung mga addictos benedictos. Ngayon, nandito na sila sa Beverly Hills, sa Santa Monica, nandyan na sila kapitbahay na ang laki talaga ng pinagbago nung pinabayaan nitong mga Dems. Yung, lalo na din sa California, yung pagkalat ng pulburon. Okay? Pagkalat ng pulburon kasi tapos yung mga shoplifter. Oh, by the way, my God! Nanalo na naman ako. I support the Proposition 36. Sino nag-support nun? So dito sa California, yung Proposition 36 na kung saan mga palangga na ang mga mandurukot, shoplifter o mga pulboronic, particular yung mga mandurukot dito, dati kasi before this, kapag nagnakaw ka o nag-shoplift ka ng $950 US dollars, pag nagnakaw ka din sa 7-Eleven, okay? Nagnakaw ka at nahuli ka, pakakawalan ka rin. Kasi misdemeanor lang. Okay? Kaya marami dito nakikita niyo sa mga reel nyo ng mga nagnanakaw, hinahablot yung sinaransak nila yung mga mall and everything. Nagnanakaw sila sa mga 7-Eleven, mga katsipan, di ba? Kasi yung mga yan, kapag nahuli ng mga polis, pinapakawalan din. Pero ngayon, dahil naipasa na itong Prop 36, mga palangga, magiging felony na hindi na siya misdemeanor at mas mataas na parusa ang ibibigay sa mga mandurukot at sa mga addictos benedictos. And it's really good for me bilang Californian. Kasi nakakatakot, sabi nga nakausap ko kanina, you know, actually hindi siya Trump eh, pero sinusuportahan daw niya si Trump in the premise na tatanggalin yung EDCA sa Pilipinas at hindi susuporta kay Bangag dahil yun ang buigat sa kay Bangag. Doon niya sinusuportahan yung policy ni Trump. But in terms of immigration, you know, ganon-ganon siya. At sabi niya, I hope na hindi mangyari yon, ganon-ganon, kawawa naman yung mga tao. They're trying to na maayos yung kanilang mga visa and everything dito habang, di ba, whatever kung ano may naayos nila. So anyway, napakagandang win-win talaga kami ngayon. Win-win kami na si Trump, nanalo yung Prop 36, di ba? Na mabawasan itong mga kawatan na ito. Alam mo yung mga, I remember, pumunta ako sa Nordstrom, was it Nordstrom in Ontario, okay? Eto Nordstrom, Ontario. May mga nagnanakaw talaga. Mayroong sales lady or staff, Filipino. May mga nagnanakaw, nagsha-shoplift. Sabi ko kay ate, sabi ko na ganun. Madam, sabi ko, bakit wala kayong pakialam dun sa mga nagnanakaw? Yung mga nandurukot. Ano ang sagot niya? Naku, day, itatay ako ba yung buhay ko niyan? Mapatay ako dyan. Papakawalan din naman yan ng mga polis. Sabi, doon ko nga nalaman noon nasabi niya, naku, kapag below 950 yan, pabalik-balik lang naman yung mga yan. Magnanakaw, uhulihin, pakakawalan, magnanakaw, uhulihin. So ngayon, hinigpitan na yung, yung batas para dyan. So, mas malupit na parusa. Hindi na yung misdemeanor na. So, good yun. So anyway, balik tayo kay Lolo Trump. Alright? Masaya ba kayo? Paano ng frozen assets? Sabi ni Scarlett O'Hara. Baka matunaw na nga. Okay, matunaw na. Strict si Trump, that's good all about business. Parang si Duterte, si Trump. Alam mo, gusto ko lang kay President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Paolo Duterte. Kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America, gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga,
mararamdaman mo, you're below, you're part of the country. Kasi even though lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. Di ba, kung ano yung makakaganda sa Amerika, yun yung ako, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang, bang, bang.